Hello, good morning mga kalabatsero. So today is Sunday, September 16 na pala ngayon, no? So last week hindi tayo nakapag-vlog, so, lakas kasi ng ulan. So ngayon, din naman tayo sa may San Jose, Batangas. Yan, mag-update tayo din mga kalabatsero. So yan, no? Ito yung logo nila, malaking itlog, the egg basket capital ng Pilipinas, itong San Jose, Batangas mga kalabatsero. Wow naman! So din sa may Bukana, merong commercial building na naman din So malapit nang matapos mga kalabatsero. Yan. Kaso lang, ang tad-tad sa tarpaulin ng mga politiko. Malapit na pala eleksyon. Yun. So yan, papasok na tayo sa pinaka-town proper ng San Jose, Batangas. So hindi tayo bago din no? Ilang beses na tayong pabalik-balik itong lugar na ito, Maglacuatsero po. Pero last year hindi tayo nakapag-vlog din So ngayon, ang ganda na pala ng kalsada, no? Noong last nating visit, ay nako, grabe, ang pangit, lubak-lubak. So ngayon, ang ganda ng kalsada. So ngayon, bibisita na naman tayo sa San Jose, Batangas. Yan, shout out natin ng ating mga subscribers din no? So marami tayong makakilala din sa may San Jose, no? Kasi pabalik-balik na. Siguro pang-apat ko na ito na vlog din sa may San Jose. Yan. So magandang lugar ito, magandang na bayan. Is a first class municipality ng 4th District ng Batangas mga kalabatsero. Itong San Jose, no? Mayaman ito, no? Na bayan. Malaki ang income din kasi sila yung the capital egg supply ng buong Pilipinas, itong San Jose, Batangas. So, tinatawag na silang the egg basket capital ng Pilipinas. So, yan. So, yan, mag-park muna tayo din mga kalabatsero. Ayan mga kalabatsero, welcome to our another vlog na naman, no? Din sa may San Jose, Batangas. So, ito na yung pinaka-plaza nila, may fountain area din So, ang daming tao ngayon, no? Kakatapos lang ng misa. So ito yung lumang munisipyo ng San Jose. Yan, no? Sa panahon pa ng mga Kastila, no? I think 1500 pa yan, no? Yan, ang ganda, napipreserve pa. Although yan naman ang luma nilang munisipyo. So ito yung highway. From left side, papuntang Lipa. Ang right side naman papuntang Batangas. Wow. Ang ganda itong San Jose, no? Hindi tayo magsawa din pabalik-balik tayo. So ito na yung dati itong plaza, no? Yan. Yan yung harap ng simbahan. St. Joseph Parish Church. So ito na yung aerial video natin mga kalabatsero. So nung unang natin mga vlog, wala tayong aerial video. So ngayon meron na, makita na natin ang pinaka-view ng San Jose, Batangas. So, alam natin ang San Jose is a first class municipality. Wow naman! Meron itong population na almost 80,000 plus, no? At meron itong household na 20,000. So, medyo marami-rami na rin yung mga tao din So ito na yung St. Joseph Parish Church. Yan, napakaganda. One of the best na simbahan ng buong Batangas. Wow, nice view. So mayroong nagpa-car blessing din Nandiyan si Father. Bagong sasakyan, biniblessingan ni Father. Yan. Din tayo sa kanilang prayer garden din, no? Ito yung prayer garden ng St. Joseph Parish Church, napakaganda. Oh, nice place to worship itong lugar na ito mga kalabatsero. So ito ay gawa pa rin ng mga Kastila noong 1500. Yan, napakaganda. So ito yung mga iniwan ng mga Kastila sa atin, itong mga magandang simbahan mga kalabatsero. So na-colonize kasi tayo ng Kastila, I think 1565. So itong San Jose, Batangas, ang original na pangalan din is Malaking Tubig, no?
Unang mga nakatira din ay mga Aita, no? So bago dumating ang mga Kastila, ang mga Aita, no, kababayan nating mga Aita, ang unang inhabitant din mga kalabatsero. Yan. So under to ng Bawan, Batangas, ang San Jose nung una. So malaking tubig pang tawag din Pero binago na siya noong kapanahonan ng Kastila, tinawag na siyang San Jose di Malaking Tubig. San Jose di Malaking Tubig, yan. Hanggang dumating na yung time na San Jose na lang talaga. Yan, ang ganda. Napaganda itong San Jose, no? First class municipality, daig capital ng Pilipinas ang San Jose, na may asset itong 1,191 million at may revenue na 385 million. So, grabe, no? Napakayaman itong lugar na to. Isa sa mga pinakamayaman na bayan ng Batangas. So ayan yung fountain, no? I think 2023 isa tayo sa mga nagko-cover ng kanilang opening din sa kanilang fountain na napakaganda. Din sa gilid ng fountain ay makita natin yung logo ng itlog dyan, no? So napaganda itong San Jose, Batangas. Yan. So, one of the best tourist spots din to, itong San Jose. So, naging ano pala to, no? Nag-separated noong 1765 ng Bawan. Grabe, layo na nun. Hindi natin maalala yun. At naging independent noong 1866. Yes, 1866 to 1867. At naging San Jose na siya. Yan, mga kalapit, yan yung history talaga. So yung kalsada yan, yan yung papuntang Batangas City, yan. Wow, nice view. So napaka-timing na magandang panahon natin ngayon, mga kalakwatsero. So ito pala ay may sakop na 33 barangays at Port District ng Batangas, itong San Jose. Yan. So naging egg basket capital ito noong 2022 under the Senate bill kay Cynthia Villar. Na-recognize ito na naging egg basket capital. So imagine naman yung mga kalakwatsero, itong San Jose ay nagpo-produce ng 70,000 metric tons of eggs per year. So, ang dami, no? Milyon-milyon na itlog. So 12% ng ating itlog sa buong Pilipinas ay galing din sa may San Jose, Batangas. Grabe itong San Jose, no? So pag mga history o mga ano, hindi magpatalo itong Batangas, mga kalakwatsero. Yan, nakalimutan natin is noong 2016 naging Guinness Book of Record nitong San Jose, no? Sa kanilang 2 kilometers na egg. Yung nagpano sila ng mga itlog, umabot ng 2 kilometro na haba. So napasok siya noong 2016 sa Guinness Book of Record. So hanapin natin yung ano, yung pinaka market ng San Jose, mga kalakwatsero. I think ito yon din yon. So ito na yung papuntang Batangas. So hanapin natin yung public market nila. Din yun, no? So dumami na yung mga establishment din sa may San Jose, oh. Ang dami na malaking tindahan din, no? So yung public market, bago lang din yan, no? Almost 3 years, mga ganon. So medyo matraffic ng konti din, yan. Kasi sa dami na rin tao din sa may San Jose, mga kalakwatsero. So meron silang annual din, tinatawag nilang World Egg Day every month of October. Yan. Meron silang parang festival din, no? So pansin natin na ang San Jose ay dumami na rin ang tao. Hindi kagaya nung una natin mga visit 4 years ago. Hindi pa gaano-kano ang San Jose, pero ngayon mayroon may Save More. I think mayroon na rin, parang may Pure Gold ako nakita din, Save More, parang bago din yan, no?
Nagkalat na rin yung Alphamart din at saka Dali. Yan, silip tayo sa kanilang bagong public market. So, dami, no? Ang dami na rin ng tao din eh. So, alam natin, pag progressive yung bayan, ganito talaga, no? Ang itsura. Basta progressive na. Pag ang bayan na hindi progressive, napakaluwag. Parang walang tao. So, ito na yung para public market nila. Ayan, mga kapatid. So, hindi ko ma-imagine, no? Nung bago tayo na colonize ng mga Spanish, itong San Jose pala ay Aitas pala, no? Mga Aitas palang nagano din ay cultivate itong lugar na to. So, ayan, mga kapatid, ito na yung public market. So, hindi na tayo papasok, sisilip lang tayo, mga kapatid. Yung una nating mga vlog, napasok talaga tayo dyan sa may market, no? So, ngayon, sisilip lang tayo kung meron bang nabago. So far, parehas naman din dati pa, oh. Ayan. Terminal yung ilalim, saka may mga nagtitinda dyan ng mga halaman, no? Maganda nga yung mga halaman din, mga kalakotsero. Ayan. Ayan, lapit tayo. So, itong San Jose, sakop ito ng Bawan, Batangas. Isang barangay lang to dati, sakop ng Bawan. Pero naging independent sila noong 1866. So, ito yung halaman nila, oh. Yan, mura lang yan, mga kalakotsero. Din eh, pag nabili ka ng mga halaman, yan, oh. So, ito na yung bagong public market, wheat and dry market nila, oh. Ang ganda. So, yung parking nila, mga kalakotsero, second floor yan, oh. Nasa taas. Yan, oh. Yan tayo dati. So, kung may time, panoorin nyo yung mga last vlog natin. Nagala talaga tayo dyan sa kanilang public market. So, second floor, no? Nasa second floor ang parking. Then, sa loob ng market nila, napakalinis yan, no? Nung una nating visit. So, yan. Ito na yung Central Business District ng San Jose. Yan, no? So, hindi pa siya gaano kalawak itong bayan na to, pero kita naman natin yung improvements. Dumami na yung mga business establishment. Then meron itong 342 plus na mga poultry farm. Yan nga, no? Sa daming itlog pala din. Ewan ko lang kung totoo yung sabi nila na nagpo-produce sila ng million of eggs, 7 million eggs daily. Huh? Yan lang narinig ko lang. Hindi totoo So, yan. tanaw pala natin din ang Queen ka na bukid, Mount Makulot. O nga pala, malapit lang pala ito sa Queen ka, San Jose, mga kalakotsero. Next pala din is Queen ka. Oh, yan. Din malapit na rin to sa Batangas City. Din malapit din siya sa Lipa. I think nasa 10 kilometers lang siguro ang Lipa, 10 to 13 kilometers. Din ang Batangas naman nasa 15 kilometers. Mga ganun lang, no? Malapit lang siya. So, balik tayo din sa simbahan. Ito, basketball court na pala itong kabila. Yan, itong may brown basketball court. Parang basketball court na nga. So, mayaman itong San Jose, Batangas. Mayroon itong asset na 1,191 million. Din mayroon na rin silang mga food stall dyan, no? Yung mga nakakulay brown na bubong, mga food stall yan. Makalakot sila mamaya. Pakita ko sa inyo yung video natin. So, yan yung fountain nila, oh. High-tech yan, no? Napaka-high-tech yan. Nasunod yan sa music. Then, yan, balik tayo sa simbahan. Ang pinakagusto ko din sa San Jose, itong simbahan nila, napakaganda yung design. Although, magkaparehas lang din sa iba, no? Kasi mga gawang Kastila kasi ito. Pero itong San Jose, no? Hindi mo mahalata na luma kasi, napakaalaga, oh. Parang yearly sila nag-repaint ng kanilang simbahan, no?
Napaganda itong ano, yung combination ng kulay mga lakotsero. Gustuhan ko yung ano, parang kulay maroon, no? Wow, nice. Very nice view. Din mamaya din mga lakotsero, bisitahin natin yung IFG Arena at saka yung bagong municipal hall ng San Jose. So nandito din yung magandang basketball court, no? Donated ni ano Fernando Po Jr. Yan, yung tinatawag na IFG Arena. So mamaya bisitahin natin. So diyan tayo magpa-picture, oh. Yung gitna yan is itlog yan, oh. Yan. Nailaw yan paggabi. So, baba na tayo mga lakotsero. So ito na yung pinaka-entrance ng St. Joseph the Patriarch Church. Ayan. So din bago to, last nating vlog, wala pa yan, itong mga food court na yan. So hindi pa bukas, oh. Baka mamaya, umaga kasi tayo ngayon mga lakotsero, almost 9 ng umaga, 9 AM. So ito yung mga food stall din, oh. Ang ganda na rin. Ito yung plaza talaga dati. Wala na yung dati. Pero nung una natin mga vlog mga lakotsero, makita niyo yung pinaka-plaza nila. At least mayroon tayo mga na keep ng mga videos. Yan, oh, plaza to dati. Ngayon basketball court. So sa harap mayroong mga bagong establishment na tinatayo din, oh. Yan yung 7-Eleven. So ito yung plaza, Dr. Bonifacio Masilungan Senior. Ayan. So naiba na, ibang-iba na dati mga lakotsero. Nung una natin mga visit. Sayang, no, hindi tayo nakagala nung December din, sa kanilang pailaw. So I think isang beses lang, no, hindi tayo nakabisit. Kasi the rest, palagi tayong nandini. So yan, gagala tayo din sa may San Jose para maikot ko kayo. Yan, shout out natin ng ating mga kaibigan na mga Hosinians. Yan, nasa ibang bansa. So shout out po sa inyo. Ito na yung lugar ninyo ngayon, no? Napaganda ang lugar ng San Jose. Baka malay natin maging city na naman ito. Kasi first class na siya ngayon, no? Napakalaki ng income. At magandang record ng San Jose, daig capital, at saka ito ay pasok sa Guinness Book of Records noong 2016. Grabe itong lugar na to. So sa mga kaibigan natin, no, na mga hindi pa alam ang San Jose, so pwede kayong bumisita din. Ang daming pasyalan kaya din, din sa may San Jose. Yan, malapit na rin to sa Ibaan, yan, Rosario. Tapos diretso na tayo ng Padre Garcia, din balik Lipa. Yan yung mga totoong rides. Solid ang rides nyo mga lakotsero. So napaka-timing, ang ganda ng panahon. So din matraffic, no? Ito na kasi yung papuntang Batangas City na rin. May intersections kasi doon sa may gitna, yung nakita natin sa ating drone kanina. So ito yung Save More, bago yung Save More nila, dati wala yan. Iba na talaga, no? Pag improve yung tao natin, nasabay ang traffic. Pag maging progressive ang isang lugar mga lakotsero, napansin nyo, lumala din ang traffic. Yan. Hirap tayo makasingit. So nakakatuwa naman, no? Marami na tayong nakita mga bagong establishment. So, hindi na nyo kailangan pumunta pa ng Lipa, no? Kasi kompleto na rin din sa San Jose, no?
Ang dami ng tindahan. Napansin ko lang, ang dami ng tao. Imagine mo yung tricycle, ang dami. Hindi kaya ganito dati. Ngayon, dumami na, no? So, mayroon itong population na 80,000 plus, no? At may household na nasa 20,000 din, mahigit. Nadami-dami na nga, no? Siguro mura ang gulay din, eh. May napansin ako, sa unahan. Kasi itong San Jose, parang nasa gitna ng bundok ng Batangas. Number 1 talaga ni is farm yan, no? Ang daming gulay din, mga lakatsero, oh. Ito yung latagan ng gulay, oh. Oh, may kamuti. Ang sarap ng talong, yung mais, oh. Ang palaya. Naku. Ang sarap mamili din, mga lakatsero. Din ang isda din, mura din, no? Kasi malapit na sa Batangas Pier. Ang sarap ng gulay, napaka-presko. Ito yung gusto ko sa Batangas, mga kalakwatsyero, no? Lahat kompleto. Kasi malaki kasi ang farm din sa Batangas. Compare namin doon sa Cebu. Ang Cebu kasi island lang, maliit. Mahal ang gulay doon. Mahal lahat sa Cebu. Ang mura lang doon isda. Kasi island siya, eh. Pero hindi pa rin masabing mura. Medyo may kamahalan na rin, no? Nakakatuwa nga din sa Batangas ito. Sa Cebu, wala na, no? Hindi na ganyan. Tapos mahal, no? Mahal ang paninda doon sa Cebu. Mas maganda din sa Batangas. So yan pala, mga kalakwasero, ako pala yung Cebuano. So almost 20 years na rin ako din sa Batangas nakatira. So na-inlove na ako din, eh. Ayoko nang umuwi doon. Baka din ako mag-retire, mga kalakwasero, sa Batangas. Napakagandang lugar. Ang daming komersyal na pala din, oh. So yan, ibaan tayo, mga kalakwasero. Sa unahan, mag-right turn tayo. Yan lang ang na-memorize ko, eh. Maraming kalsada din, eh. Hindi natin alam saan tayo nalabas. Din tayo sa kabila. Ito yung papuntang ibaan. Bahala ka sa buhay mo. So marami pa tayo nakita mga ancestral house, no? Sa panahon pa ng mga Kastila. So, alam niyo, mga kalakwasero, na mga Kastila ay dumating sa ating bansa noong 1500. I think almost 5 years tayong naano sa kanila, na-colonize. So ito na yung papunta sa kanilang munisipyo, bagong munisipyo. Yan, no? Mga ancestral house din, oh. So yan, nandini na tayo sa EPG pala. Yan, EPG Arena. So yan, no? Ang ganda. So dini, no? Naglaro last year ang PBA. I think San Miguel yun. Dini sa may, EPG Arena. So ito ay isa to, no? Sa mga donated to ni, no? Fernando Po Jr. Tama ba tayo? Baka taga din si, EPG, no? Ang mga kamag-anak. Sa comments lang kayo, mga kalakwasero. Hindi ko kasi alam yung pinaka, history ng, itong arena na to. Wow, ang ganda, oh. May farm pa sa likod, oh. Malawak pa ang San Jose. So ito yung EPG Fernando Po Jr. Arena. So hindi pa tayo nakapasok, oh. Sarado pa kasi, oh. Kung bukas pa yan, sigurado tayo papasok tayo dyan, oh. Hindi naman pala gaano kalaki, tamang-tama lang, oh. Kasi noong nakita ko sa video, akala ko ay parang muwa. Hindi pala, maliit lang pala siya. So talo ang Santo Tomas, no? Ang Santo Tomas walang mga ganito, mga arena. So ito yung pinakamagandang City Hall, oh. City Hall, Municipal Hall ng San Jose. Ang ganda. Bagong-bago. Yan. Siguro hindi pa 'to hindi pa 'to naabot ng 10 years. So nakalimutan ko lang, mga kalakwasero, anong years to tinayo itong bagong munisipyo.
Yan o, lapit natin. Maganda yung munisipyo ng San Jose. So palagi na tayong nabalik dyan. Pabalik-balik tayo. Last vlog natin, siguro yung pangalawang nating vlog, napasok tayo dyan sa Municipal Hall ng San Jose. Yan, ang ganda. So ang San Jose hindi pa siya city, no, pero malaki, no, malaking bayan na rin. Maganda pa nga ang San Jose, mayroong arena. Ang Santo Tomas walang arena, kahit ang Tanawan din, no. Ang Tanawan pala kaka-construct lang ang kanilang arena. Ang Santo Tomas ang walang arena. City na siya pero wala pang arena. So yan, continue tayo sa Tingala. Ngayon pupunta tayo ng Bawan, Batangas. Ibaan. Yan. Ibaan tayo mga kakotsero. So bangan na lang niyo yung next videos natin. Going to Ibaan na naman tayo. So yan yung Municipal Hall. Nadaanan natin. Yan. So Ibaan na naman. So dito na lang tayo mga kakotsero. Then thank you very much sa ating mga new subscribers at saka sa ating mga viewers. So maraming salamat sa inyong pagpanood. So dito na lang. God bless us all. Thank you. Bye-bye.